Hello, magandang araw, magandang araw or magandang gabi. Gabi ko na yata ma-upload to eh. So may pag-uusapan tayo. Nakakabahala to. Yung sa isang psychic na to, na masyadong to eh. Kung akong tatanungin nyo, sindikato to men eh. Ito mga ilalahad ko, ito yung mga kailangan nyo lang malaman. Pero marami ako nalaman dito tungkol sa psychic na to. Sobrang dami. Kaya lang yung iba, masyadong personal na eh. Wala na akong pakialam dun eh. Diba? Halimbawa kung saan napupunta ang pera. Kung wala na akong pakialam dun, pera niya naman yun eh. Diba? Kahit ba naman itapon niya sa ilog yung pera niya, wala na akong pakialam dun. Pero ang ang pakikialaman ko kung paano niya nakukuha yung pera. Kasi maraming taong naluloko eh. Sa totoo lang. Yun na nakakabahala. Pero kung saan niya dinadala yung pera, kasi kasama rin sa kinwento yun eh, kung saan dinadala yung pera, wala na akong pakialam dun. Diba? Or kung ano man yung kinabubuhay niya, o ano man yung mga binili niyang bagay, wala akong pakialam dun. Diba? Basta, ang pag-uusapan lang natin dito, kung paano naapektuhan yung mga tao. Kasi yun ang main concern eh. Kailangan mag-spread tayo ng awareness para mag-iingat yung mga tao sa mga ganitong uri ng ng mga psychic. 'Di ba? Kasi marami talaga manlolokong psychic. Malalaman niyo naman 'yan kung sino yung talaga yung manloloko eh. Kalimitan na pang pang uto niyan, yung nakakatulong ako, 'di ba? Di ba, nakakatulong ako, ganyan. Kasi yun ang madalas eh, ay, nakatulong siya, nakatulong. Ikaw, nakatulong ka ba? Nakatulong ka na ba? Yun lagi ang pambare, pero hindi nila naiintindihan. Di ba? May ginagawang kabulastugan. Di ba? Well, wala naman ako sasabihin pangalan. Ngayon, kung totoo yung mga sinabi sa akin o hindi, it's up to you. Pero para sa akin, naniniwala ako eh, you know what? May mga pinadala sa aking evidence men eh. May binigay sa aking evidence eh. Tsaka mga, mga witnesses. Although na hindi naman ako, ang purpose lang naman ito para balaan lang kayo, warningan lang kayo. 'Di ba? Hindi ko sinasabi. Pero trip nyo pa rin, kung trip nyo mag-ubos ng pera dyan, sige, go lang. Wala namang problema sa akin yun. Sinasabi ko lang, baka yung iba, di ba, wala na kayong pera, tapos aasahan nyo pa tong psychic na to, mayayari talaga kayo. Di ba? Marami namang psychic diyan, di ba? Kaya lang, ito na lang yung clue na ibibigay ko kung sino, bago tayo mag-start, ang clue na lang na ibibigay ko sa psychic na to, itong psychic na to ay nati-TV. Yun lang. Ayoko na i-elaborate, baka mamaya, mag-isip naman kayo kung sino yan. Hindi naman, di ba? Hello, mga kabungonatics, di ba? Pag-uusapan natin to. Mga kabungonatics, ito, yung kasamahan niya dati, dito ako bumilive eh. Dito ko nadama na hindi ito para siraan. Muntik ko na sabihin ko sino, si Psychic. Ang ingay naman ng pusa ko. Nanghihingi ng clue yung pusa. Mamaya, sige, may last clue ako mamaya. Ingay. Pagpasensya nyo na ingay ng pusa ako ah. Medyo pinapatagal-tagal ko lang oras para haba-haba ang pag-usapan natin. Hindi, dito yung sa nagsabi sa akin, na naramdaman ko na may pagmamahal pa rin naman siya kay Psychic. Kasi, naniniwala naman daw talaga siya. Nung una. At naniniwala din siya na may power naman talaga. To be fair naman dito. 'Di ba? Kaya lang, tumagal ng tumagal, nalala mo na daw ng pera eh. 'Di ba? Although na from the very beginning, alam ko talaga na fake na talaga. Pero ayon dito sa nagkwento sa akin,
may power naman daw talaga eh. Ayon sa kanya ha. 'Di ba? So ibig sabihin, ininterpret ko na lang 'yon na yung pagkakasabi niya na may power naman talaga. Ibig sabihin, mahal niya pa rin 'yon. Yung psychic na 'yon. Pero syempre, may mga time na hindi niya na talaga masikmura yung mga bagay-bagay, 'di ba? So ito yung mga revelations na ano. Hindi naman niya sinasabing fake, 'di ba? Kaya lang ang pagkaka-interpret ko parang na-contaminate na yung yung power ng pera eh. 'Di ba? Pero sa akin fake pa rin talaga. Well, dun kami medyo parang nag-disagree. 'Di ba? Pero hindi ko naman masisi yun eh. Dahil syempre kahit pa paano, 'di ba, may pinagsamahan sila. Ito yung dito ako nabuisit eh. Panluloko to ng big time men eh. Naalala nyo kung paano mag-draw ng baraha? Naku, muntik ko na naman sabi. May ipi-play na sana akong video eh. Kapag itong psychic daw na to, kapag OFW ang hinuhulaan, 'di ba, online? 'Di ba? Online. At habang kausap niya yung OFW or US citizen na hinuhulaan niya, siya yung may hawak ng cellphone eh. Saan ba yung cellphone ko? Siya yung may hawak ng cellphone. So, kada draw ng bara, di ba binibigyan ng number? Sa left, number 25, pang 25 yung bubunutin. Sa right, number, let's say, 13, pang 13 na card yung bubunutin. So, binubunot yung baraha, Since OFW to, malupit pagpadala ng pera to. Di ba? Ito yung panloloko na ginagawa nitong psychic na to. Kapag nakabunot daw ng bad luck card, ang ginagawa daw, tinatanggal sa baraha yung focus ng camera, papalitan nyo ng ibang baraha. Hindi niya isasama yung bad luck card. Rasyonale? Para daw matuwa yung hinuhulaan. Wala akong sinasabing pangalan ha. 'Di ba? Hindi ko naman sinasabing totoo to. 'Di ba? Pero para sa akin, may credibility yung nagsabi kasi meron siyang evidence na pinakita. At siya mismo, hindi siya natakot sa akin na humarap. Hindi yung magtatago sa dami account. Talagang face-to-face. Hindi naman face-to-face. Face-to-face ba video call? Face-to-face din naman ang video call. At kilala ko siya. Nakasama nitong psychic na to talaga. Grabe, men. Pag OFW yung hinuhulaan, di ba? Tapos nabunot yung bad luck card, papalitan ng ibang baraha, i-out of focus konti yung baraha, yung camera, tapos papalitan niya ng ibang baraha, itatago yung Grabe. Kasi nga, pag sinabihan ng bad luck, kaya napapansin ko, wala namang kasing pinapublish to na, may pinablish na ba to na na hinulaang online? Parang wala pa yata, wala pa siyang pinapublish na online na hinuhulaan. Kasi nga, hinuhokus-focus niya yung baraha na na nabubunot, pinapalitan. Kasi nga naman, pag maganda yung draw ng baraha, mas yung bigayan, may tip na malaki. May criticism ako dun sa hindi naman criticism, may konting explanation ako dun. Kasi ganito, pumunta kasi ako kay Sir Ed Calawag. Di ko na mention kung kailan. Pumunta kasi ako kay Sir Ed Calawag. Kinard reading ako. Abangan nyo sa channel ni Sir Ed Calawag, kinard reading niya ako. Ang feeling pala, pag nandun ka sa card reading, maniniwala ka pala talaga. Kasi parang ikaw yung doon eh. Parang, Pero nung napanood ko na ng third person,
'di ba, yung reading sa akin, nakaka-come up na ako ng explanation. Pero although na kamangha-mangha pa rin pala talaga, pero may explanation pa rin ako naiisip. 'Di ba? Hindi ko naman sinasabing fake yung experience ko doon. Nag-observe pati ako doon sa meron ako hindi maipaliwanag doon eh. Pero dahil medyo matagal-tagal na, siguro umabot ng isang araw, may naisip na rin akong explanation kahit papaano. Diba? Abangan nyo na lang yan. Tapos dun sa labas ni Sir Ed Caluwag, dun sa mga pwede ko ba i-mention yun? Sa labas nung may mga nakapila doon galing dito sa psychic na to. 'Di ba? Ang kwento niya, paano ba? Ang kinwento niya dito, ang makakatuluyan niya daw, sinabi daw sa kanya ng psychic na to, na pinag-uusapan natin, ang makakatuluyan niya daw Pilipino. 'Di ba? Ang boyfriend niya foreigner. Parang hindi niya matanggap. Kaya pumunta siya kay Sir Ed Caluwag, nagpa-second opinion. Hindi ko naman maano yun. Kasi nga, 'di ba, mahal naman niya yung foreigner. 'Di ba? Kaya lang need niya na second opinion kay para yung magkaroon ba ng fulfillment na may magsasabi sa don't know kung anong resulta ng reading no kay Sir Ed Caluwag pero di ba, marami din akong ni interview doon pero iisa lang yung sinasabi, mamaya may kukwento ko malupit, di ba, malupit. Ito ano pa ba, nasabi ko na yung pinapalitan ng baraha ang rationale kasi pagka maganda yung yung baraha, maganda rin ang tip, 'di ba? Next, 3K pataas daw yung singilan eh. Ito yung medyo parang talaga major turn off sa akin. 'Di ba pinapalabas nitong psychic na to, marami siyang tinutulungan, 'di ba? Marami na akong natulungan, marami na akong ganyan, marami na akong ganito. Pero matakaw sa pera pala to, talaga. Ganito kasi ganito yung kinuwento sa akin, Ang dami niyang tinatanggap na booking, dapat kasi may scheduling to eh. 'Di ba kaya nga binubook para pagpunta doon, ang mga huhulaan mo lang, yung mga kaya mo lang. Pero itong itong psychic na to, ang daming pinapapunta sa bahay. 'Di ba? Akala nyo pwede kayo mag-walk-in doon? Hindi kayo pwede mag-walk-in doon. Kailangan mag-booking ka. So yung mga nagpa-book, pupunta madaling araw pa lang nandun na. 'Di ba? Hoping na madaling araw silang pumunta doon, mauuna sila. Pero ito yung catch. Alam mo, kahit nauna sila doon, pag may VIP na dumating, kahit matanda pa yung nakapila, uunahin yung VIP. Kasi malaki daw magbigay. Ayaw niyang si Inay Mary Ann, yung mga old school bungunatics. 'Di ba kilala niyo si Inay Mary Ann? 'Di ba right hand ni FLM dati? Then nakasama ni Tony Fowler. 'Di ba? Naging kakampi natin si Inay Mary Ann dati, 'di ba? Malaki din pala magbigay dito si Inay Mary Ann nun. Kaya VIP din si Inay Mary Ann dito eh. Yun lang, ko lang, parang na-turn off ako ng putya. Paano yung mga matatanda na pumila? Sinasabi ng mga staff niya, di ba uunahin natin yung mga matatanda, yung mga senior citizen? Hindi eh, pag may VIP daw talaga, kahit ilan dumating yung VIP, talagang yun muna talaga asikasuhin eh. Well, yun ang pagkakakwento sa akin Kaya yung mga naghihintay, ito pa yung masakit doon. Di ba 1,000 ang bayad dati? 1,000 ang bayad daw dito. Since ikaw, nanggaling ka pa sa malayong lugar, ang budget mo na 1,000 ay 1,000 lang talaga. Ang perang dala-dala mo doon, 1,000 lang talaga. 'Di ba? So, maaga kang pumunta doon,
hoping na maaga ka ring marireading at maaga ka makauwi. Pero ang nangyayari daw, dahil maraming sumisingit na VIP, di ba 1,000 lang yung pera nung nung kababayan natin na mahirap na gusto magpa-reading Ngayon, sa tagal nila doon, namumutla na yung mata, gutom na, naigagastos nila yung 1,000 para kumain. Inabot na, just imagine, alas 3 ng umaga nakapila doon, inabot sila ng tanghali, di pa kumakain, Then, totoo to, totoo to. Then, naipang kain yung portion ng pera do sa 1,000. So, ang maibabayad na lang, let's say, 700 na lang or 600 na lang mababayad. Dahil nagastos na sa pangkain Di ba? Nung pag naibayad daw noon, pinapapollow up pa daw yung kulang. Walang puso talaga to Ayan pinapasingil pa sa mga niya. Uy, kulang yung binayad niya na i-follow up niyo pa yung yung kabuuan. Grabe. Grabe, men. Tapos ang pagmamalaki mo pa sa panghula mo, tayo nakakatulong. Putang ina, men. Sobra naman 'yan. Just imagine ang galing pa sa malayong lugar tapos maaga pumunta doon sa mo. Wala ka man lang pamerienda doon or 'di ba? Tapos nabawasan yung pera dahil gustong kumain, gutom na, kakaintay doon sa hula mo. Pinagbibigyan mo naman. Ang problema nga lang, sisingilin mo yung kabuuan, pinapa-update mo kung kailan mababayaran. Grabe, men. Grabe. Nakakatulong daw siya niyan, So just imagine, si Lola, nabawasan niya yung pera niya na 1,000 na ipapangbayad sana. Sisingilin pa. Diba? Nasabi sa akin yun kasi nakonsensya din kasi ito Itong nagkwento sa akin, nakonsensya din kasi siya Hindi niya kaya yung ganun. Yung mahirap na kababayan natin na may saktong daladalang pera. Tapos nabawasan dahil sa kakahintay. Sisingilin pa rin. Paulit-ulit ba ako? Pinapatagal ko lang kasi yung oras natin. Then ito, yung pagtawid, to be fair naman dito, feeling niya talaga daw, totoo yung pagtawid nung naranasan niya. Kaya lang, siya rin yung nakaisip na may hint na daw kasi siya. 'Di ba? May time kasi na siya yung inutusan magtawid. 'Di ba? Alam niya na yung istorya ng client na to, kaya pagka pinapikit siya at pinatawid siya, may hint na siya kung ano yung makikita niya. Sabi sa Jumark, imagination 'Di ba? May hint na siya dun sa base dun sa kinuwento nung client Diyan pupunta tayo sa mga kwentuhan ng client na yan na manggigilalas kayo dito. Diba? Pero to be fair sa kanya, feeling niya talaga totoo yung pagtawid. Kaya lang, napapaisip siya na baka mamaya, kaya ko lang naisip yun, kasi, may hint na. Diba? Kaya niya na-imagine na ganun yung nangyari. Ito, yung issue na naman ng, yung pagpapabook, yung delaying tactics niya. Di ba? Ang dami nagpapa-online reading. Papabook kahit naka-schedule na daw. Na-mention ko na to before Kahit na-mention, kahit na naka-schedule na, kapag tinamad daw, sasabihin na lang daw na may taping kahit wala naman, yung pala outing lang or may inuman or tinatamad lang, nasa bahay lang, 'di ba? Sabihin mo na lang may taping or may biglaang lakad, 'di ba? Kaya hindi natutuloy yung ang puputukan ngayon siya, tapos pagka naputukan si psychic, ang ituturo niya may problema yung admin, hindi sinabi sa kanya.
Well, yun na istorya naman nitong nagsabi sa akin. Hindi naman malay mo din naman, syempre, 'di ba? Pero at least may idea kayo. Ito yung ay ito pa, yung mga nakapila masipag na masipag daw yan yung mga unang client eh. Pero pag yung mga gabi na, yung pahuli na 3 minutes daw tapos eh. 3 minutes daw or 5 minutes yata, tapos. Hindi, okay naman yata yung 3 minutes. Let's say, basta maikli na lang ang panahon. Yung mga nauuna, yung mga pag ikaw yung nauna sa pila, ikaw yung unang naridingan, umaabot ng 30 minutes, di ba? Mga ganyan. 45 minutes. Pero pag yung mga bandang huli ka na daw, lalo na pagka gabing-gabi na, di ba? Kaya ka daw tapusin ng 10 minutes to, 5 minutes to 10 minutes eh. Tapos pagkatapos ng reading, sorry, yun na po yun. That is bullshit. Ay, nako. Ito. Sabi sa inyo eh. Sa admin pa lang, may interviewhan na eh. Sabi sa inyo eh. 'Di ba? Sinabi sa akin ng source, admin pa lang, may interviewhan na at may logbook 'yan. May logbook 'yan. At do sa logbook na 'yan kasi binubook 'yan, 'di ba? Ganito ang mangyayari. Halimbawa, sino mga nandiyan sa baba? Si Squeaky Pickles, si Olivia, no? Si RVS, si Ma'am Tin, si Ma'am Lenny Gonzales. Halimbawa, magpapabook kayo, ilalagay ko kayo sa logbook. Ang problema ni Olivia ay nawawala yung kanyang pusa, 'di ba? Then nakalagay din dun yung profile ng FB niya do sa logbook. Do sa nagpabook yung pupunta ngayon. Then si RVS naman, ang problema niya, namatay yung alaga niyang kambing. 'Di ba? Doon pa lang may mga interviewhan na doon. Saan namatay? Oh, promise. Saan namatay? Ano ang kinamatay, 'di ba? Saan huling nakita, etc. Doon pa lang may interviewhan na. Nilalagay sa logbook 'yun. Ano ba yung nakalagay dito? 'Di ba? At automatic i-research na ng admin yung Facebook profile, yung mga posts. Oo, grabe, men. Meron pang isa kinuwento sa akin Meron pa mamaya main event 'yun eh. 'Di ba? Client naman 'yon, yung client. So ang mangyayari, dahil itong mga nakabook na to, nasa logbook na, re-reviewin na 'yon, sisilipin na 23 minutes mark. Ibiblip ko na lang. Sisilipin na ni Psychic yung yung nawala tuloy ako dahil na-mention ko yung name eh. Sana na-iblip ko yung profile nun aanuhin na. Anong tawag dito? I-research niya na. It doesn't matter. Sabihin nyo naman, ang dami-dami niyan, paano niya mare-research isa-isa yan, yung profile picture, ay yung profile ng FB. Kahit at least kahit paano, pag naging familiar siya doon sa nakaharap niya, may maaalala siya na na-research niya. It doesn't have to be na lahat yun ay makabisado niya. Basta may hint siya kung ano yung sa tao. Ito pa, malalaman niya kung paano niya nalaman. May isa pang technique yan eh. Di ba yun? Nasa logbook daw yun. Yung mga yun. Yun ang style niya. Sisilipin niya muna bago niya hulaan. Oh, 'di ba? Ito na yun, ito na yung pinaka malupit na secret. Marami pa akong nalaman eh, kaya lang siguro pag-aaralan ko muna kung ilalabas ko o hindi.
Kasi parang medyo sensitive eh. At saka yung iba masyadong personal na hindi naman importante. 'Di ba? Madami yan, men, oo. Ay. Oo, dami niyan, oh. Hindi ko na masyado ilabas yung iba. So, ito yung matindi. Isang client daw, nire-readingan siya, no? Mabagal yung facing ng reading, eh. Ngayon, si client, pina, ihi na. Yung client na to. Ihi na siya. Yung ito kasi yung hulaan area eh. Yung CR, malapit lang. So, magsi-CR siya. Narinig niya daw, naaluminigan niya. Anong pangalan nga nun? May kinakausap daw si Psychic. Anong pangalan nga nun? Halimbawa, ay si ano po yun? Si Lenny Gonzalez po yun. Di ba? Narinig niya daw. Tapos, ano nga yung Facebook page nun? Tapos, mag-search muna siya. Narinig ng client yun. Men, ano ba? Narinig ng client yun. Hindi ka ba nahihiya? Tapos ito, ang sabi mo pa sa staff mo, hindi naman pandaraya yun kamo. 'Di ba? Ang katwiran mo, hindi naman yun. Gusto ko lang mapabilis yung reading. 'Di ba? Ganoon din yun. Kaya napapansin nyo mga men, napapansin nyo, minsan may sinasabi siya na hindi naman nagaling sa baraha na. 'Di ba? Galing na somewhere. Wala akong mini-mention na name, ha? 'Di ba hindi na galing sa baraha yung yung binibigay eh. Galing na sa utak niya eh. Grabe, min. 'Di ba? Narinig nung mismong client daw, oh. Titingnan daw yung FB niya. Ay, Diyos ko. Bakit ganon? Kaya nga sabi sa inyo, ganito, if ever na magpapaschedule kayo, kung gusto nyo subukan, huwag nyong ipakita. Yung, gumamit kayo ng dummy account na pang book. Kasi pag yung totoong FB nyo, sa bagay, ito pa yung matindi. Tinitingnan daw talaga kung mayaman yung client. Kung may mga, 'di ba, makita may mga kotse-kotse, 'di ba? Pag yun daw talaga yung priority. Yun ang priority pag yung mayaman yung client. Grabe. Yan, sobra to. Bakit naman ganun? Wag naman ganun. 'Di ba? Tapos ang sasabihin mo, marami na tayo natulungan, marami na tayong kaman. 'Di ba? Kaman. Nakaka-frustrate talaga pagkaganyan, Sa pagkaganyan yung yung sistema. 'Di ba? Kaya yung inaasahan kasi ng mga kababayan natin eh. So just imagine, let's say, may sakit or ano ba yung may sakit or yung client. Siyempre, ayaw niyan magpa-doktor. Mahal kasi sa doktor eh. Kaya yung inaasahan min eh. Bili mo sa halagang 3,000, 1,000 or 3,000, umaasang magagamot nyo na, huwag nyo sirain yung tiwala. No? Grabe naman yun. Sobra naman panluloko yun. Nakaka-disappoint. Katulad nung nangyari sa akin nung tumawid ako sa EDSA. Diba? Biro mo, maayos pa yung postura ko nun eh. Nahuli ako ng jaywalking. Anyway, yan lang po. Maraming salamat. Bye-bye.